So, first question is, sa palagay mo, is there life after death? Yes, kasi hindi naman to panghabang buhay ng katawan natin eh. So, Hindi pang habang buhay ba? Bagay. kasi ang totoo, ang katawan natin is tumatanda. Ang spiritual natin ay hindi tumatanda. Ang galing. Yung spiritual natin, ay yung pinakakailangan ng Diyos natin para kung saan tayo dadalhin. Kung sa langit ba or sa lupa. Langit o sa lupa. Okay. Kung sa buhay na walang hanggan o sa kamatayan na walang hanggan. Ang galing. Galing ha. Bihira lang ako nakakarinig ng ganyan sagot. Tanong ko lang, anong belief mo? Anong religion mo? Marami na po ako naging religion. Marami na. Ngayon, anong Christian po. Christian? Christian ka wala. Okay, very good. Specifically, yung Catholic Christian o born again Christian? Born again po. Born again. Ayun, thank you. Very good. Born again ka naman. Palagi ko madadalian ka lang. Pero share ko na rin. Tanungin ko na rin. Yung pangalawang question natin, do you get to heaven by being a good person? Sa palagay mo, sapat na mabuting tao ka lang? Hindi. Hindi. Ayun. Kasi hindi natin masusukat kung maging mabuti ka man, pero makasalanan na tayo sa mata ng Diyos. So, ang pagiging mabuti natin is hindi na sa mata ng Diyos, sa mata ni Jesus. I mean, sa anak niya na. Kumbaga, para tayo mapunta kay Diyos, sa ama natin, ginamit niya yung anak niya na si Jesus para siya yung maging tulay para makapunta tayo sa buhay na walang hanggan. Ang galing mo. Lumaki ka yata sa simbahan lang. Galing sugod dito. Hindi, totoo yan. Sabi nga sa Bible, it's appointed for man to die once and then after that, the judgment. Diba? Na totoo, may sumunod na buhay. And pagkatas ng buhay na ito, magkakaroon na ng husgahan, paghuhusga. Diba nga? And isa sa mga yung next question natin is about 10 commandments. Actually, have you broken any of the 10 commandments? For example, yung pagsisinungaling, pangunguha lang hindi sa'yo, pangangabit, parang ganun. Kasi 10 commandments. 10 commandments. Kasama naman po yun, di ba? Yung sa pagtataksil sa asawa. And marami pa po yun. Hindi ko lang gano'n. Ikaw personally, Nagkaroon po ako ng kasalanan na nasa 10 commandments. Pero, for example, pagsisinungaling, tsaka pangunguha ng ibang bagay, ganun. Honest ka, very good. Hindi ko inuugali na ngayon yun kasi dati po, syempre mga bata pa tayo is wala pa talagang alam na tungkol sa mga ganun. So, yung nalaman ko yung ganun, tsaka ako na binago yung sarili ko na hindi naman totally sa pagbabago na babait na ganyan. Tinanggal ko lang yung mga hindi maganda sa katawan ko. Parang yung pag-inom ng alak, pagbibisyo, pag-yosi, ganun. Kaya pagsisinungaling sa mga matatanda, pagkukuha ng mga gamit or another Pero sa tingin mo, kung ganun, sa tingin mo, enough na yun para makapasok? Hindi po. Hindi pa rin. Ayun. Good job. Yeah, yun na nga. It's appointed for man to die once and then after that, the judgment. And ang problema doon, pag ginudge tayo, sabi nga ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo kinulang, nagkamali at makasalanan. Wala pong perfectong tao Okay. dahil sa ginawa nila Eva at Adan. Ayun. Kasi sila ang naging unang nagkaroon ng kasalanan sa Diyos dahil sa pagkain nila sa punong kahoy. Dahil doon nabunga na yung kasalanan natin. Walang pinanganak kahit sanggol, may kasalanan na siya agad. Ang galing. Ang galing. Tatay mo ba, pastor? Ano ba to? Kaya po, pinanganak na, kahit pananganak ka man na, kahit kakalabas mo lang ng ilang minuto, makasalanan ka na. Kasi, ang kasalanan ng ginawa nila Eva at Adan is namanan na natin. Parang puno lang yan. Sila na yung pinakaugat, tayo na yung mga bunga. Galing ha. Kakaiba ka 16 years old. So yun. Hindi, pero since Christian ka, tanongin ko lang, between 1 to 10, 1, medyo hindi maganda yung relasyon mo kay Jesus Christ, and 10, mahigpit na mahigpit. 1 to 10, sa palagay mo? Parang hindi 5, kasi hindi rin po ako sure. Kasi sa sarili ko is, nagkakaroon din ako ng kasalanan. So,
5 para sa gitna na lang. 5 para sa gitna, just to be fair. So, kung may mangyari masaya, hindi not wishing something bad may happen to you, pero hindi naman natin alam. You know, pag nagpupunta ka sa libingan, iba-iba yung edad dun eh. Diba? Iba-iba. Pero, palagay mo, if something happens to you, you will go to heaven? Anong, Hindi ko po kayang sagutin yan ngayon kasi hindi po ako yung maghuhusga sa sarili ko. Is si God yung maghuhusga sa atin, pati sa inyo and sa mga ibang tao. Hindi ayun. natin pwedeng questionin na pupunta tayo sa langit. Ikaw mamamatay ka, pupunta ka sa impyerno. Hindi ko pwedeng questionin at hindi mo pwedeng questionin ang spiritual na katawan ko kasi hindi ikaw si Jesus. Ayun, ayun. Very good, very good, very good answer. Now, kaya ako naitanong yun kasi gusto ko malaman yung sagot mo dito sa last question na to. Why did Jesus die on the cross? Dahil sa mga kasalanan na inako niya sa atin nung kapanahonan niya. Kaya siya pinako sa krus dahil inako niya lahat ng kasalanan natin ng mga tao para hindi tayo masaktan and siya yung lahat yung magdusa nun. Oh, very good answer. Ang tanong, paano natin may apply sa buhay natin yun ngayon? Magtiwala sa kay Jesus, maging mabuti sa kapwa, tapos huwag kang maging pabaya sa mga kapwa and tumulong kung kailangan. Kung wala naman, kaya kung meron, kung may tumulong lang ng tumulong. O kaya magdasal palagi pag matutulog, ganyan, pagising. Kasi nagising ka pa ngayong araw eh. So kailangan po magpasalamat hanggang sa pagtulog, pagising, ganun. Ganun lang naman po yun. So ikaw, 5, hindi ka sigurado, pero nagtitiwala ka kay Jesus Christ. Wala po kay Jesus. Hanggang sa pagkain, magpasalamat ka. Kasi di mo makakain yan kung hindi dahil sa Kanya. Amen, amen. Pero share ko na rin sa'yo, sabi ni Jesus Christ, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even though they die, they will live. Naniniwala ka ba doon? Opo. Opo, yun. Ibig sabihin, isa pa, dagdag ko na rin, I'm not sure kung nabasa mo na. Obviously, parang nagbabasa ka o may alam ka. Maganda yung theology mo, brother, sabihin ko na. Pero nung namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, may napaka-importante siyang sinabi. I'm not sure kung naalala mo pa yung 7 last words. Isa sa 7 last words, napaka-importante. Sa tingin mo, may idea ka? May naalala ka? Parang nasabi niya ito yung babalik ako. Parang ganun. I will return. I shall return. Para si ano yun Parang si MacArthur yata. Shall return. Parang may sinabi siya ganun. Ayun, sige. Siguro panigurado, narinig mo na yun. May sinabi siya na talagang magandang panghahawakan natin. Sabi niya, it is finished. Yung other meaning nun, bayad na sila. So, share ko lang, brother, yung nangyaring transaction doon sa krus ng Kalbaryo, may nangyaring transaction doon eh. Yung sinabi mo. Pero lilinawin ko na rin. Si Jesus Christ, umpisa natin kay God looking down throughout history, past, present, and future history, nakita niya na wala talagang tao na kayang makapunta sa langit. Wala talaga. Sabi nga, all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat talaga nagkasala. At ang problema, sabi doon, but the wages of sin is death. At yung death doon, it's pertaining to hell. Ibig sabihin, pag nagkasala ka, impyerno ka talaga. Yun ang garantisado. Ang maganda doon sa Bible verse na yun, yung kasunod. But the wages of sin is death. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Nung nakita niya na walang kayang makapunta sa langit kasi walang mabuting tao talaga, walang good person. Tao, kumbaga. Walang perfectong tao. Siya yung bumaba. Siguro remind na rin kita, no sa Bible, namuhay si Jesus Christ in a perfect life. Naging mabuting anak, naging mabuting kapatid, naging mabuting kaibigan, and even do sa ibang tao, even to the point of death, naging mabuti siya. Nung pinapatay na siya, sabi niya sa pumapatay siya kanya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Diba? Ganun kabuti si Jesus Christ.
Kumbaga, ngayon, yung definition kasi ng good, may 40 meanings yan nowadays. Kasi marami ng hindi na lang Merriam-Webster, may wiki, ganyan. Ang isa sa definition ng good sa Bible kasi is moral perfection. So, sige, may gusto ka sabihin? Wala po. Ayun. Nung namuhay si Jesus Christ, moral perfection, pinerpekto niya yun. Hanggang to the point of death, pinerpekto niya yun. So, ang nangyari, sabi ni God, hindi ko sila papayagang mapunta sa impyerno. Ako mismo ang gagawa ng paraan para maligtas sila. Bumaba siya dito, ipinamuhay niya yung buhay na hindi natin kayang gawin. Naging perfecto siya. Naging mabuting anak, naging mabuting kapatid, kaibigan, maging mabuti sa ibang tao. And then, kahit ang dami niya ginawang kabutihan, ano pa rin ginawa sa kanya? Pinako pa rin siya sa krus. And may purpose yun. Kasi nga, pagbabayaran niya yung kasalanan natin. So, ang nangyari, doon sa krus ng Kalbaryo, bago siya actually ipako doon, tinorture siya, binugbog, nilatigo, pinagbuhat ng krus. Biruin mo, nalatigo ka na. At yung latigong yun, may thorns yun, brother. Kaya pag tumama sa'yo yun, kumapit sa'yo, pag haltak nun, may kasamang balat at laman. And sabi nga sa Bible, he was beaten up to the point of hindi mo na siya ma-recognize kung tao ba to o kung ano ba to si Jesus Christ. Nung hindi na siya makilala, bugbog sarado na, pinabuhat pa sa kanya yung krus. Sabi ng mga ibang historian and theologian, hubot-tubad pa siya noon. Tapos pinakarga sa kanya. Tapos on the way pa doon sa Galgata, kung saan siya ipapako, minumura pa siya ng mga tao, binabato ng basura, sinasabihan ng mga masasakit na salita. But then again, he is an innocent person. Perfecto siya. Biruin mo. Yun yung hell na sabi niya, itong mga taon to, ayoko maranasan nila yung impyerno, yung ganito for all eternity. Kasi gano'n ang mangyayari sa atin sa impyerno eh. Papahirapan, yes. Papahirapan. Hindi ka mamamatay ron, sadyang tinatorture ka lang Yun! Torture yun, hindi kamatayan. Oo, paulit-ulit. Sabi niya, ayoko maranasan ng mga tao to, kaya ako na ang dumanas. Nagpapako siya sa krus at that very moment, nung nakapako na siya sa krus, inilagay na ni God lahat ng kasalanan ng mga tao from past, present, and future. Nilagay niya lahat ng kasalanan doon kay Jesus Christ. At pagkalagay niya, inusgahan niya ng kamatayan. Kaya, nung nasa krus si Jesus Christ, namatay siya. At isa pang kapalitan na transaksyon nangyari doon, yung kabutihan niya, di ba kinuha niya yung kasalanan natin? Yung kabutihan niya, yun ang dinistribute niya, yun ang ibinigay niya sa mga taong maniniwala at magtitiwala sa kanya. At also magre-repent. Huwag natin kalimutan yung repentance kasi kung hindi ka magre-repent, paulit-ulit mo lang gagawin talaga yung kasalanan mo. Yun lang naman yun eh. I'm not sure kung napagalitan ka na. Siyempre, pag napagalitan ka na, sasabihan ka ng magulang mo, huwag mo nang uulitin yun ha. Actually, yun yung repentance. It's not something that you do, it's something that you don't do. Di ba? Yun yung repentance. Parang gumawa ka ng kasalanan, wag mo na ulit-ulitin. Oo. Parang pwede mo siyang maulit ng isang beses or dalawa, pero wag nang ulit-ulitin pala. Wag na gagawing habit, 'di ba? Habitual liar, habitual na thief, na talagang kleptomaniac. 'Di ba? Tutulungan ka ni God. Na 'yun na nga. So binayaran niya, 'yun ang naging transaksyon. Ngayon, ang mangyayari nung naniwala at nagtiwala ka na, pag namatay ka na, hindi niya na makikita yung kasalanan mo. Ang makikita niya na yung perfection ni Jesus Christ na nasa sayo. Yung seal, kumbaga, at yung Holy Spirit. Sabi niya, nung mag-a-ascend na si Jesus Christ sa heaven, sabi niya, hindi ko kayo iiwan. Patuloy ko kayong gagabayan in the form of the Holy Spirit. Kaya, ang tunay na Kristiyano, makikita mo yan, binigyan ng Holy Spirit ni God yan, at ang Holy Spirit, yun ang magpuproduce sa'yo ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Kita mo, yung mga nababago ng Panginoon. Dating marami na akong nakita at narinig na storya, yung mga nakulong pa sa Manila City Jail, Makati City Jail. Pag binago sila ng Panginoon, even yung pagtingin nila sa mga tao, lasa ng alak, diba, kulay ng kapaligiran, nag-iiba.
sa mga ganong tao dahil nga nasa sa kanila na yung Holy Spirit, 'di ba? So yun lang, brother. And hopefully, sabi mo kanina 5, hopefully with what I shared to you. Sabi nga sa Bible, the salvation that Jesus Christ provided is an assurance. Hindi lang insurance, assurance. Sigurado ka na mapupunta ka sa langit, brother. Whatever happened to you from here on out, as long as you repent and trust in Jesus Christ, we will be sure that we will meet each other in heaven, mata sa mata. And yun, thank you, Jacob. Thank you. Pwede ba kitang pag-pray, bro? Ayan. Thank you, God, for this meet.